Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayon din sa mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa mga channel ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Hindi ko totoong pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang personal kong karanasan na siyang minsang naglagay sa akin sa panganib. Kasama ang mga pinsan ko noon. May parting nakakalungkot at may parting nakakapangilabot. Nangyari ito sa bukiran banda ng Lumba, Bayabaw, Lanao del Sur, noong unang mga taon ng dekada 90. Paalala lamang po na lahat ng mga personalidad na mababanggit dito ay ginamitan ko lang ng ibang pangalan. Hindi ako naniniwala sa mga kababalagan. May mga kwento pero hanggang dun lang. Kagaya din ng ibang mga sender mo dito na naniwala na lamang noong makaranas na talaga. Ulila na ako ng mga panahon na ito. Buhay pa naman ng mga magulang ko kaso nagkahiwalay. Si tatay, hindi ko itatago na naging pangkat siya ng rebelde. Habang ang nanay naman ay nagkaroon ng ibang kasama. Ang nagpalaki sa akin ay ang tiyo ko. Kapatid ito ng nanay ko na si Tio Berham. May anak din ito. Wala nang asawa, namatay na. At may 3 anak at ako ang ika-4 na binubuhay niya. Mula sa edad na 5 taong gulang hanggang sa mga panahong iyon na 16 na taong gulang na ako, si Tio Berhan na ang umalalay sa akin. Ang ikinabubuhay namin noon kagaya ng ilang mga residente, pagsasaka. Itong si Tio Berham, nagkakarpentero din at minsan ay nanggugupit ng buhok. Lahat kami ay nagtutulungan. Itong mga pinsan ko ay magkakasundo. Ako ang nagsisilbing panganay. Ang pinakapanganay kasi ng tiyo na si Jerwin ay 14 ang edad noon. Tigda 2 taon ang agwat nila. Madaling araw pa lang kapag walang klase ay naroroon na kami sa uma. Hindi naman mahirap na trabaho gawa ng pagbabantay at paglilinis lang ang ginagawa namin doon. Kumbaga, si Tio Berham talagang umaasikaso nito mula sa pag-aararo, pagpapataba ng lupa at pagtatanim. Mais, palay at gulay kagaya ng sitaw at kalabasa ang naroroon. Tapos may sagingan din para dagdag kita ito. May mga animal kasing unggoy sa amin. Nasa may bandang gubat ng lugar at talagang perwisyo ang mga bungisis doon. Napakautak. Madaling araw din kong tumirada. Kaya nga maaga talaga kaming nagbabantay. Si Tiyo nga minsan doon na sa may payag-payag na tutulog at hindi umuwi gawa ng didekwat din ang unggoy sa gabi. Kako pa nga baka unggoy na may malaking ulo. Ang ibig kong sabihin, sir, sa tao. Pati gabi walang pinapalampas eh. Isang gabi, itong si Tio Berham ay pinaalalahanan kami na bukas daw ng madaling araw ay huwag munang magbabantay sa uma. Huwag umanong pumunta doon. Gawa ng delikado. Nagtanong naman kagad ako noon sa kung anong problema. Tinanong ko pa si Tiyo kung mga rebelde bang dahilan. Pero umiling siya noon. Sinabing hindi daw rebelde. May balita umanong may gumagalang aswang sa kabilang nayon. Sa bandang Lawa, may napatay na umanong aswang. May mga kasama ito at nagiging agresibo buhat ng pangyayaring yon. Napatawa ako. Paano may aswang sa paniniwala ko noon ay hindi naman totoo ang mga ito. Pero giniit ng tiyo na maging siya ay hindi din naniniwala. Yun nga lang talaga. Ang natagpuang labi ay nasaan yung aswang.
Ito din ay ayon sa kumpare niyang napagala sa lugar. Inaalam nito kung totoo ba ang bali-balitang aswang nun. Ay na nga, kumpirmado daw. At ito ang abiso ng mga tao sa lugar na huwag ko kumpiyansa dahil may nakapagsabing albularyo na maaring gumante ang kaanak noong napatay na aswang na yon. Hindi naman kami nagreklamo. Pero medyo malungkot kasi nga doon sa may sakahan, nagagawa namin makapaglaro ng malaya. Dito kasi sa bahay sobrang init. Malawak na espasyo ang kinatitirikan ng tahanan at wala man lang lilim ng puno sa malapit. Tapos yung bubungan yero pa. Doon sa umana ko, ang sarap pagpahingan doon. Pagsapit ng madaling araw ay nagising ako. Nasanay na ang katawan ko noon. Maging si Jerwin, gising na rin ito at pagsipat namin sa sala. Wala doon si Tio. Pero naroroon ang banig niya. Nakatiklop lang ng isang beses at inusog sa may sulok. Sabi sa akin ni Jerwin, napansin niya umanong bumangon ng kanyang ama kanina hating gabi. Kala niya magsasaing pero wala naman daw doon. Kako baka nasa uma pero ang aga naman kung hating gabi, di ba? Madalas ay nagsasaing si Tio ng nasa 4:00. Medyo kinakabahan ako noon. Dahil sumagi kaagad sa isip ko ang sinabi ng Tio noon. Siya pa'y nagpaalala sa amin pero siya din ang aalis sa ganung oras. Inantay namin ito. Habang nangyayari naman yon, nagsaing na ako. Buyok ng mais tapos pinatungan ng mga itlog. Nag-iihaw na rin ako noon ng tuyo na nabili sa bayan. Pagsikat ng araw ay hindi pa rin dumadating ang Tio noon. Sinabi ko kay Jerwin na bantayan niya ang bahay at mga kapatid gawa ng pupuntahan ko ang uma. Babalik din kagad ako kapag nakita ko na si Tio. Dali-dali akong tumakbo noon. Medyo makulimlim pa pero may tama na ng malaispadang liwanag sa may niyugan. Napasipat pa ako dun sa kapitbahay namin na kumpare ng Tio Barham. Wala ito doon. Kung kaya naman nagtuloy-tuloy ang pagtakbo ko hanggang sa makarating na ako sa uma. Hinagilap ko ang Tio pero wala siya doon. Kahit anong sipat ko sa lugar ay hindi ko ito makita. Pero naroroon ang tsinelas niya, Sir Seth. Kako ano to? Bakit wala si Tio? Tinawag ko pero walang sumasagot. Nakapagpasya akong umuwi nun. Nagmamadali din ako dahil baka nakauwi na ito. Naunahan ako at mapagalitan pa ako nun. Pero noong makarating ako sa bahay, Sir Seth, nakabungad sa akin ng 3 pinsan kong nakaupo sa may bukana ng hagdan. Nagtanong pa ako kung dumating na ba ang kanilang ama pero wala pa. Nababagabag ako nun. Itong si Tio Berhan kapag umaalis ay nagpapaalam ito. Kahit gabi at tulog kami. Ginigising kami. Lalo na ako at si Jerwin. Pero wala man lang paalam ito sa mga puntong yon. Pagsapit ng tanghali, wala pa rin. Dapit hapon, wala pa rin. Nagsisimula na akong magtanong sa mga kapitbahay kung may nakakita ba kay Tio. Pero lahat ng natanong ko, puro pag-iling ang tugon. Sabay sabing wala. Nung malapit ng magdilim, may nakita akong paparating nun. 2 tao. Nagmamadali ang mga ito. Kilala kong isa si Manuel. Tagabayan ito na laging nakatambay sa may korte ng bola doon sa may nayon. Nakatitig ito sa akin. Nasa bukana lamang ako ng pintuan nun. Nang matiyak ko na hindi ito lumihis ng daan, bumaba ako gawa ng kami na ang sadya nito. Sinalubong ko yun at bumungad sa akin ang mga tanong kung nakauwi na daw ba si Tio Barham. Sinabi ko namang hindi pa. Kanina pa namin inaantay at hindi nagpaalam kung saan pupunta. Itong kasama ni Manuel na sa tingin ko ay kaidaran ko lang imaga ang mga mata. Tawagin natin siyang Asoy.
Nagulat ako sa kanyang sinabi. Umalis umano ang tatay nito kagabi at sinabing patungo daw dito sa lugar na ito. May kasamang dalawa pa. At ang narinig nila ay tutugisin daw ang aswang dahil may nangyari na naman umano. Hindi na umano may namatay na aswang, kundi may napatay na umano ang aswang bilang pagganti doon sa kaanak nitong pinatay. Dalawa daw ang patay kagabi. Kaya ayon, nagpatrolya ang mga tao. May nakapagsabi na patungo daw sa lugar namin ng nilalang. Tama siya dong. Si Berham, may nakapagsabi na sumama daw sa mga taong nagpatrolya. Naparito kami para magtanong sana kung nakauwi na ba si Berham. Pero hindi pa ano. Saan na kaya sila ngayon? Ano nga pangalan mo dong? Jason po kuya. Ano namang kinalaman ng tiyo at bakit sumama? Si Berham. Kasama yon nung nakapatay sa aswang. Wala ba kayong alam dito? Kasama siya eh. Binagat sila habang papauwi tapos ayon. Nagkabuno at pinatay nila. Pero bago nga daw malagutan ng hininga ay nagbanta to. Itong tatay ni Asoy, kasama ng tiyo mo ito. At sila din nung nagkusang tumugis sa mga aswang kasi sa kanila lang naman may atraso eh. Nang damay umano yung aswang dong. Ang natagpo ang patay na ko bata, tsaka yung nanay. Doon mismo nakita ang labi malapit sa lawa. Parang hindi ako makahinga sa mga sandaling ito. Nagsisinungaling pala ang tiyo kagabi. Kasama pala siya doon sa pumatay sa aswang. Hindi ko alam sa kung paano ito sasabihin sa mga pinsan ko. Natitiyak akong mag-aalala ng gusto ang mga ito. Hanggang sa nagmungkahi na si Manuel. Naaalis na sila at babalik bukas. May mga naghahanap din daw sa mga tumutugis sa aswang kasi walang umuwi maski isa dito. 4 daw yun lahat. Pagkaalis noon ay nagbuntong hininga ako. Sinipat ko si Jerwin na kasalukuyang nakasilip sa bintana. Aminado naman akong wala itong narinig sa pag-uusap namin gawa ng malayo-layo ito. Kinawayan ko si Jerwin. Nagsenyas ako na sumunod. Siya na mag-isa. Tapos ay doon kami banda sa may likod ng tungo. Kinausap ko siya at sinabi ko yung mga narinig ko kanina sa mga bisita. Na sumama ang tatay nila sa pagtugis sa aswang na gumante. Tsaka isa din ito sa pumatay doon sa natagpuang aswang sa may lawa. Umiyak si Jerwin. Pinakalma ko yon. Sinabihan kong wag siyang mag-alala dahil uuwi yung tatay nila. Kilala ko yon. Iniisip talaga noon ng mga anak. Na may mga subok man sa buhay pero inuuna ang mga anak noon. Lutang na lutang ako noon. Nasa silid si Jerwin, nagmumukmok. Habang ang mga kapatid naman itong puro lalaki na sina Vic at Tatan, naglalaro sa may malapit sa hagdan. Para bang sumisikip ang dibdib ko, Sir Seth. Hindi ko maiwasang mag-isip ng negatibo habang nakikita ko sila. Paano na yung mga bata? Paniguradong kapag may nangyari kay Tio, hindi talaga magiging madali ito. Basta, napapangunahan na ako noon ng agam-agam. Mga hating gabi noon ay bumalik si Manuel. Nagtanong ulit sa kung bumalik na ba si Tio. Pero sabi ko wala. Inaantay ko din hanggang sa mga oras na yon. Dagdag ko pa. Kapag hindi bumalik hanggang umaga ay hahanapin ko na ito sa gubat. Sabi naman ni Manuel ay babalik siya mamayang umaga. Sasamahan niya raw ako doon. Dahil ang isa sa mga tumugis ay kapatid daw ni Manuel. Hindi din sila napapanatag sa bahay. Yung mga sumubok humanap ay nagsiuwian na. Baka umano malayo ang napuntahan nila Tio Berham noon. Baka may nangyari at nagkahabulan talaga. Saan po ba natin banda hahanapin? Ikaw pa yung may lakas loob na hanapin tapos hindi mo alam kung saan banda. Maglilibot lang tayo. Kala ko, alam mo kung saan tayo pupunta eh.
Babalik ako dito bukas Sige na, matulog ka na. Sinilip ko ang magkakapatid sa loob. Napapailing ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. May iwan na mga ito kapag wala na si Tio. Puro na lamang negatibo ang nasa diwa ko noon. Isipin niyo ang tagal na wala ng Tio. Nawawalan na ako ng pag-asa noon. Sa ganoong estado ay mapapaisip na talaga akong may nangyaring hindi maganda. Kinabukasan ng umaga, inantay ko si Manuel. Nga pala, binata pa itong si Manuel. Nasa edad 20 mahigit pa lamang ito noon. Biglang lumapit sa akin si Jerwin. Ang sabi ay nakikiramdam lamang daw siya kagabi. Narinig niya umano ang pinag-usapan namin ni Manuel. Sasama daw siya sa paghahanap sa tatay niya. Sinita ko siya. Sabi ko ay dito lamang siya sa bahay. Paano na ang mga kapatid niya? Hindi pwedeng iwan ito gawa ng hindi mapagkakatiwalaan dahil sa mga edad nila. Pero nagulat ako sa sinagot sa akin ni Jerwin noon. Nakausap niya na daw si Vic. Ito yung sumunod sa kanya na nasa 12 taong gulang. Yun na umano ang bahala sa bahay. Mahanap lamang umano ang tatay nila noon. Hindi naman pwedeng tanggihan kasi napaka-desperado na ng bata. Kahit sino pa siguro gagawin ang lahat, mahanap lamang ang magulang na nawawala noon. Pumayag ako pero sinabi ko talaga na huwag magsisi dahil natitiyak akong malayo talaga ang pupuntahan namin. Tsaka walang tiyak na direksyon kung saan matatagpuan ang tatay nila. Umiyak si Jerwin. Tumatango ito at halatang kulang sa tulog. Ilang mga sandali lang, dumating na si Manuel na may kasamang babae. Tingin ko ay kaedara niya lang ito pero iba kong makatitig yon. Parang masama ang ugali. Sabi ni Manuel ay dinala niya umano ang babae para mas mapadali ang pagtuntun. Ito daw kasi isang anak ng albularyo at nagsisimula ng manggamot. Magaling ding makiramdam sa paligid at ito ang pinasama imbis na yun sanang tatay nito na albularyo. Pangalanan natin yung babaeng itong Sonia. Medyo gumaan ang loob ko. At least may kasamang makakapagtukoy ng lugar. Hindi man ako naniniwala sa ganyan pero sa nangyayari ng mga panahon na ito, parang wala na akong ibang dahilan o ibang mapagpipilian. Dumating naman ng ilang mga sandali pa yung kumpare ni Tio Barham. Nagmumura ito at sinabing sinungaling daw si Tio. Siya pa umano ang nagpaabot ng balitang may pinatay na aswang pero kasama palang Tio nun sa pagpatay. Nagtanong ito sa kung ano ba daw ang gagawin namin at parang sobrang sela ng pinag-uusapan. Sinabi naman ni Manuel na hahanapin namin noon ng mga tumutugis sa aswang. Tumango itong kumpare ng Tio. Sabi ay babalik din siya kaagad. Bumalik nga yun at may tangkil ng itak. May kung ano-ano pang dala na para bang may nakasuksok pang baril sa may tagiliran nito. Mas naging kampante ako noon. Marami kami. 5. Tapos may nakakatanda pang si Mang Palot na kumpare ng Tio. Palot na lang Sir Seth kasi nga ang tuktok ng bunbunan nito makintab na Wala ng buhok na parang obispo. Unang tinungo namin ang uma. Kasi nga may naiwan doon na gamit ang Tio. Yung tsinelas niya. Napagtatanto ko na baka doon dumaan sila Tio noon at natitiyak kong habulan talagang nangyari gawa ng hinubad niya ang suot niyang tsinelas. Dito huminto si Sonia. Nakikita kong nakikiramdam ito. Ito namang si Jerwin ay pinapahiran ko ang likod gawa ng pawisan ng pinsan kong noon at umiiyak. Hindi ko na nagawang patahanin pa dahil ano namang sasabihin ko. Wala na Medyo dihado na at matagal nang hindi umuwi ang Tio noon. Sinabi ni Sonia na nagkatakbuhan daw doon sa uma. At ang hinala niya, itong aswang ay may idea na kung sino ang pumatay sa kaanak niya. At pinupuntirya nito ang mismong pumatay.
Hindi siya sigurado sa bilang ng mga aswang. Basta alam niyang may napadaang aswang sa lugar. Ngayon, ang ginawa daw nila Tio ay inilayo sa lugar para hindi ito dumiretso sa bahay namin. Parang may punto. Parang ganun na nga. Magkakasama silang apat na inilalayo ang kapahamakan na posibleng dadakok sa mga sarili nilang pamilya. Sabi ni Manuel, kung inilayo lang posibleng buhay pa ang mga yon. Na nasa isang lugar lamang ito nagtatago at hindi umuwi. Nababahala na baka madamay kami nun. Kung gano'n ang sitwasyon, hindi pala sila ang nanugis sa aswang. Sila ang tinutugis. Nauuna si Sonia. Mabilis ang paglalakad nito at hindi nagsasalita nun. Kung saan nagtutungo ay nakabuntot lamang kami. Binabantayan kong maigi itong si Jerwin kasi nga paakyat na ang lugar at may malalim na bangin. Sanay sa uma si Jerwin pero hindi ito nakaranas ng gala sa bundok. Kapag may kailangang puntahan na inaako ni Tio Berham, mabuting ama kasi ito at mabuting tiyo din. Pagsapit ng tanghali, nagulantang kaming lahat. Biglang huminto itong si Sonia at may tinuro. Doon ito sa may sobrang sukal. Ayon sa babae ay may patay na tao daw doon. Parang hindi kapani-paniwala pero mabilis na tinungo ito ni Manuel. Meron nga. Napapikit ako ng mga mata at ipinagdadasal ko noon na sana hindi ito ang tiyo. Nanginginig itong si Jerwin. Kapit na kapit sa kamay ko habang palapit kami doon. Naamoy ko ang lansa na halos hindi ko maatim gawa ng nakakasuka. Hindi naman nabubulok. Basta malansa lang talaga. Hanggang sa hinawi ni Manuel ang baging at doon ay may nakataob na lalaki. Napatigil ako sa paghinga at tinitigang maigi ito. Inangat ni Manuel ang ulo. Hindi ito si Tio. Sabi naman ni Manuel ay kasamaan daw ito ng Tio. Kawawa umano ang mga anak. Yun umanong kasama niya na si Asoy. Anak yun ng Labidon. May kapatid pa si Asoy na maliliit tapos ang nanay nito ay sakitin din. Nagmungkahi si Manuel na bababa siya ng nayon para ipagbigay alam sa pamilyang Labinon. Sumang-ayon naman si Sonia. Tapos ay sinabi nito na sa ibabaw daw ng bundok kami noon mag-aantay kay Manuel. Walang ano-anong inayos nilang labi. Si Mang Palot ay kumuha ng mga saha ng saging at nilatag yun sa lupa para paglagyan ng bangkay. Napakaraming sugat ng katawan na yon. Siguro ay naubusan ng dugo ito sa katawan kaya namatay. Matapos matabunan ng bangkay para hindi langawin, ay umalis na rin kami doon. Ang lakas na ng pagkabog ng dibdib ko. Yung duda ni Manuel na nasa maayos na kalagayan sila. Parang hindi naman. Itong si Jerwin ay hindi ko na masukat ang kalungkutan sa mukha niya. Diin na para bang kulang na lamang ay magsisisigaw siya noon. Nagpatuloy kami sa paglalakad. At noong makarating sa tuktok ng bundok, may iilang mga bahay dito. Nagtanong-tanong kami sa mga nakatira doon kung may kaguluhan bang nangyari kamakailan. Isang matanda ang nakapagsabi na meron daw at natakot talaga sila. 3 aswang umano ang nagwawala habang may kinakabunong 3 tao. Hindi naging malinaw sa kanila kasi nga mabilis din namang naglaho yon. Tinuro ng matanda sa kung saan nila namataan banda. Dagdag nito ay hindi daw yun gabi kundi madaling araw. Sa may babaan nito banda, sa silangang bahagi ng lugar. Mabilis na tinungo ni Sonia at doon ay may nasabi ito. Na totoo umano ang sinabi ng matanda noon. Pababa na kami noon gawa ng sa kabilang parte na ito ng bundok. Sa bahaging yun ay hindi ganoon kasukal. May mga panaka-naka mga kahoy.
kadalasan na lamang na naroroon ay yung mga matataas na damo. Mga ilang distansya pa lamang kami ay may isa na namang bangkay. At sa mga puntong ito, ang nakita namin ay walang iba kundi si Tio. Kung gaano kasaklap ang sinapit nung isa, mas malala ang sinapit ng Tio noon. Halos humiwalay ang ulo sa katawan. Nawawala ang isang kamay niya. Mahima-himatay sa kakaiyak si Jerwin. Nagwawala ito at pinipigilan ko. Parang hindi ako makahinga. Sobrang sakit talaga ng nararamdaman ko noon. Itong si Mang Palot ay sinabing hindi na ipapaalam sa pamilya dahil naroroon na daw kami. Ang gagawin na lamang ay ihatid ang labi pa uwi noon. At siya na umano ang bahalang magbuhat dito. Nanggagalaiti ako sa galit noon. Napapaluhod sa lupa at gusto kong yakapin ang Tio. Ang Tio kong nagpalaki sa akin. Ang Tio kong isang mabuting tao. Ilang mga sandali ay dumating na si Manuel. Nagmamadali ito at hingal na hingal. Na makita ang labi ni Tio Berham ay nagulat din yon. Sinabi niya noon na patay na siguro ang kapatid niya. Wala na eh. Wala naman umanong kakayanan ng mga yon para labanan ng mga aswang. Lalo na kung higit sa dalawa ito. Maliban na lang noong natagpuan sa lawa gawa ng iisang aswang lang yon at pinagtulungan nilang patay ni Tio. Umuwi kami noon. Kasama ko si Jerwin at Mang Pulot. Buhat-buhat ni Mang Pulot ang bangkay. Nakabalot ito sa mga balat ng saging. Hindi na kami doon dumaan sa may kabayan gawa ng pagkakaguluhan lamang ito at magdudulot ng katatakutan sa lugar. Walang tigil sa pag-iyak si Jerwin. Naiisip ko noon sa kung ano kaya ang mangyayari kapag nakarating na kami sa bahay. Natitiyak kong pati ang mga kapatid nito ay aatungal sa pag-iyak noon. Ay nangang nangyari. Nakakaawa po yung magkakapatid. Pinangako ko talaga na iraraos ko mga yon hanggat makakaya ko. Ako ang hahalili sa mga naiwang trabaho ni Tio. Kahit pa nakataya ang pag-aaral ko dito. Inasikaso ang labi noon. Maraming tao. May mga tanod pa nga noon at pulis. Pero wala na eh. Ano bang magagawa ng mga ito? Tsaka lumisan din kaagad ng mga yon gawa ng marami talagang rebelde sa lugar. Kinabukasan ay dumating si Manuel. Patay na rin umano ang kapatid niya. Natagpuan nila ito sa pinakababa ng lugar. Nakaligtas ang isa at sugatan yon. Nakahanap umano yon ng bahay kung saan nakahingi ng tulong. 4 na aswang daw lahat ang nakalaban nila. Ayon sa narinig ni Manuel na paghahayag nito. Kung ganun pala ay hindi 3 batay sa sinabi ng matanda sa bundok. Dagdag pa ni Manuel. Matapos daw ng libing ay kinakailangang mag-ingat. Posibleng manghamak umano ang nilalang. Yun umanong pinatay sa may lawa ay pinuno daw pala talaga ng aswang yon. Yun ang pinakamatanda sa mga ito. Nagkaroon ng pagbubuno sa panig nila Tio at mga aswang. Pero isa daw sa mga aswang ay nagsalita. Na yun na nga't pinuno umano ang pinatay at may katumbas na pagganti na higit sa 6 na tao. Kung gaano karami ang sakop ng pinunong aswang, ganun din ang kukunin nila. Napapamura ako nun, Sir Seth. Kung mahigit 6 ang karampatang buhay na kukunin, mahigit 6 din ang mga aswang na yon. May 5 nang napatay, 2 sa may malapit sa lawa at 3 naman sa may bukid. Naniniwala ako noon na ang napatay doon sa may lawa na 2, maaaring kaanak ito ng isa sa mga kasama ng Tio Berham. Natanong ko nga yun kay Manuel. Ganun din ang iniisip niya. Batay kasi sa sinabi nung nakaligtas na kasama nila Tio. Kung hindi daw makagante sa mismong pumatay doon sa pinunong aswang
kadugo umano ang kukunin bilang kapalit. Sinabi pa nga ni Manuel na lumikas na lamang kami kung may kaanak na malilipatan. Naguguluhan ako nun. Hindi pa nalilibing ang tiyo pero may mas malala pang panganib ang nakaatang. Kinausap ko si Mang Palot. Sabi ko ay doon muna mga pinsan ko sa bahay nila. Pero tumanggi ito dahil alam na pala nito ang mangyari. Matapos ng libing ay magkabaliw-baliw ako sa kakaisip sa kung saan kami tutungo. May mga kaanak kami pero ayun na nga't naging matunog ang pagbabanta ng mga aswang. Kaya walang pumayag na doon sumilong ang mga pinsan ko sa kanila. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ay dumating si Manuel. Kasama nito si Sonia. Gumaan ang loob ko gawa ng ayon kay Manuel. Babantayan umano nila kami. Wala naman siyang kapamilya maliban na lamang sa kapatid niyang namatay. Ang inaalala niya noon ay ang kalagayan namin. Kung posible na idamay siya, doon na lamang din siya magpapakamatay umano sa bahay. Kahit papano umano, mapuprotektahan niya kami sa abot ng kanya makakaya. Ito namang si Sonia ay numutawi sa bibig na gagawin din niya ang lahat para protektahan kami. Ang tatay niya umano na albularyo, dadating kinagabihan. Parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan noon. Nagtanong ako noon sa kung paano na yung kaanak ng iba pang namatay. Lumikas umano ang mga ito, sabi ni Manuel. Ang iba ay pumunta ng Surigao, habang ang ilan naman ay nasa Camiguin. Sobrang tahimik ng lugar namin. Ang ilang mga kamalapit na kapitbahay, umalis na. Wala talaga kaming ibang masasandalan maliban na lamang sa sarili. Hindi din namin sila masisisi kung umiiwas sa mga yon gawa ng sinisiguro nilang kanilang kaligtasan. Pagsapit ng gabi ay dumating ang isang matandang lalaki. Tatay ni Sonia na si Tatang Sedo. Malaking tao ito at may maraming dala na nakalagay sa bayong. May pagkain, damit at mga kagamitan na noon ko palang nakita. Doon ko palang din nakilala itong matandang ito. Malayo kasi ang bahay. Nasa kabilang lungsod nun. May dumating pang dalawa. Isang matandang babae at binata na medyo patpatin. Albularyo din ang matandang babae na pangalanan nating Aling Toria. Habang ang isa naman ay ang apo nitong si Jim. Mas naging magaan ang pakiramdam ko noon na para pang mapapaiyak ako gawa ng tinutulungan nila kami. Ang sabi nitong si Tatang Sedo, ipahinga na lamang daw namin ang aming katawan. Mahabang puyatan din ang nangyari kasabay ng paghihinagpis noon sa pagkamatay ng tiyo. Nasa loob kami ng bahay lahat. Nag-uusap ang dalawang albularyo. Ang mga pinsan ko ay tulog na. Nakikinig lamang ako sa pag-uusap nila. Hindi daw nila kami iiwan hanggat hindi na siguro ang kaligtasan namin noon. Kung maaari pa nga na doon na lamang sila tumira. Hindi din kasi pwedeng dalhin kami sa mga bahay nila gawa ng magdudulot ito ng mas malawak na kaguluhan noon. Kung kami lang ang puntirya doon, doon na lang talaga sa amin. Mga 3 araw yung pananatili nila bago pa may nangyari. Pinauwi ni Aling Toria si Jim dahil may mga binabantay nitong hayupan. Sa natatandaan ko ay dapit hapon yon nang magmungkahi itong si Tatang Sedo na may umaaligid na umanong mga aswang. Umuo naman si Aling Toria noon. Dagdag ng matanda ay hayaan lang daw itong makalapit gawa ng nakapaganda na siya ng patibong sa paligid. Anong klaseng patibong ang nilagay mo? Pangbasag ba, Toria? Tanong ni Tatay Sedo noon. Ay naman kay Aling Toria noon. Pangbasag nga. Sa oras na lumapit ang mga ito ay panghihina. Hindi na ito makakalabas pa sa poder na nilagay niya sa paligid noon. Yan ay kapag naipagpatuloy niya ang pagsasagawa ng ritual. At hindi mamamatay ang apoy. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nitong si Aling Toria. Pero sila noon ni Sonia at ang tatay nito ay para bang malinaw sa kanilang lahat noon. Habang si Manuel sa mga puntong yon
Kumakagit-git ang itak nito habang hinahasa sa may abuhan namin. Ito palang si Aling Toria at Tatang Sedo. Magpinsan. Si Sonia na din na nagsabi sa akin nang tanungin ko yun sa kung bakit may isa pang albularyong tumulong. Magkaperehang magagaling daw ang dalawa, pero nasa magkakaibang karunungan. Bumaba ng bahay si Tatang Sedo. Ang sabi nito ay wag daw kaming lalabas doon. Susunod sana si Sonia pero sinabihan itong bantay na lamang daw ang mga bata. Pinasara ang pintuan. Hindi ko alam sa kung anong gagawin ng matandang lalaki sa labas pero sa tono ng pananalita nito, para bang kampante yon. Si Aling Toria naman, naglapag ng pinggan sa sahig namin. Malaking pinggan ito na ang tawag sa amin ay sartin. Gawa sa manipis na bakal. Nilagyan ng mga uling galing sa abuhan namin at sinigaan. Kakibat niya sa mga puntong ito si Sonia. Nagtatanong ako kay Manuel noon sa kung ano ba ang ginagawa ng mga ito. Ayon naman kay Manuel, yun na daw ang ritual. Ang siga daw nito ang magsisilbing buhay sa poder na nakalagay sa paligid ng tahanan. Dapat ay manatiling may bagay yon para hindi mabasag ang kung anong patibong ang nasa labas. Naiintindihan ko na. Ito yung pinapaliwanag ni Aling Toria kanina. Nanonood talaga ako para malaman ko ang lahat sa kung paano ba ginagawa ito. Nakaupo sila sa may sahig. Magkakatapat si Aling Toria at Sonia. Nasa gitna nila noon itong sartin na may siga. Nakapikit ang kanilang mga mata habang may sinasangbit ng kung anong kataganon. Mabilisan yon at hindi ko maintindihan. Habang nangyayari naman yon, itong nagbabagang apoy, para bang sumusukol. Yung tipong maliit lang na baga pero sumisiklab. Sa bawat pagsambit ng malakas na salita, lumalaki ang baga. Tumitibok-tibok yon. Itong si Jerwin ay nagising at nagreklamo. Sobrang alinsangan umano. Malakas ang pagkasangbit ni Jerwin kung kaya kaagad yung nilapitan ni Manuel. Tinakpan ang bibig niya. Narinig kong sinabi ni Manuel na maalinsangan umano basta may aswang sa labas nun. Para bang nabahag na tuta itong si Jerwin. Matapos lang marinig ang sinabi ni Manuel, nagtalukbong ng kumot at sumuksok sa mga kapatid niya. Gumilid ako sa may bintana. Binuksan ko ng konting siwang. Sinilip ko ang labas. Nakikita ko ang bahay nila Mang Palot. Nasa unahan lamang ito at sobrang liwanag doon. May petromak na at may siga pa talaga sa paligid. Malalim na gabi na yan. Mahahalata na sinadya nila yon para makita ang nangyari sa paligid. Tumayo si Sonia. Nagtungo sa may abuhan. Tumungtong ito doon at sumilip sa labas. Hanggang sa nakarinig na lamang ako noon ng tila may dumadagayday na tubig. Nakapagtataka. Papanong may parang agos ng tubig malayo naman ang ilog sa amin. Lumapit ako kay Sonia. Nagtanong ako sa kanya kung ano ba yon. Ang sabi naman nito ay aswang daw yon. Para umanong agos ng tubig ang pahiwatig nito kapag napapadaan. Ang ganoong aswang daw ay malalakas na uri. Nakita kong parang balisa si Sonia. Tensyonado na animoy natatakot nun. Sinabi pa nito na hindi niya inaakala na malakas na uri pala ng aswang ang nakabangga nila Tiyo. Sa pagsisiyasat ko, ang ganitong uri ng aswang Sirset sa kasalukuyan, malakas daw talaga. Nakarinig na din kasi ako ng kwento na may uri ng aswang na parang agos ng gripo ang naririnig kapag napapadaan ito. Hindi mabaho, walang samyong maamoy na hindi kaaya-aya.
Walang halong lansa na sobrang nakakasulasok noon. Walang ganon. Basta maalinsangan lang. Walang ano-ano ay tumayo si Aling Toria. Nagmungkahi ito kay Sonia na ipagpatuloy umano ang dasal dahil lalabas na rin umano siya noon. May nakapasok umanong mga aswang at kung hindi siya nagkakamali ay dalawa yon. Ang isa ay nasa silong, habang ang isa naman ay nasa may kubeta namin banda. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ni Aling Toria. Gawa nang wala namang sandata itong dala. Maliban na lang kay Tatang Sedo na may itak at sinturon na may nakaligkis na buntot ng pagi. Sumilip ako sa silong ng bahay. Halos magkasabay pa kami noon ni Sonia. Si Manuel ay sumilip na rin. Naaaninag ko ang silong. Gawa ng nilagyan ng ilaw sa labas ng bahay noon. Wala naman akong nakitang aswang na natatapat doon sa siwang pero nang magawi ang tingin ko sa may kanto, tuon ng laki ang mga mata ko. May posturang tao doon na nakayakap sa haligi na para bang hirap na hirap ito. Kinalabit ko pa si Sonia at tinuro ko kung saan banda. Lumipat kami ng pwesto noon. Doon mismo banda sa kung saan naroroon ang nilalang. Dito ay mas naging malinaw sa akin ang detalye. Para siyang babae pero nakakatakot ang figura niya. Napakaraming balahibo sa may mga kamay niya. Yung katawan normal lang. Yung muka ay hindi ko makita ng maigi. Nakayuko. Pero kapansin-pansin na may makapal na pisngi ito at nakausli ng bahagya ang nguso niya. Hanggang sa may humamlot doon at nakita ko na si Tatay Sedo ito. Kinaladkad nito ang nilalang patungo sa harap ng bahay. Kami noon ay nagkasabayan sa pagsilip sa bintana. Pinaluhod ni Tatang Sedo ang nilalang. Pinagpapalo ito ng sinturon na may binsol ng pagi. Umiiyak yun na animoy labis na nasasaktan. Bawat pagtama ng sinturon ay para bang tunog na papaso ito. Basta ganon. Hindi naman malakas na tunog. Mahina lang na animoy na lalapnos ng mainit na tubig. Sabi ni Sonia, tumatalab daw ang patibong. Walang lakas ang aswang at hindi ito makakalayo dahil nakadgapos daw yun sa loob ng poder. Matapos makapagsalita ni Sonia, naupo ito sa papag na kung saan naroroon ang siga. Nagdadasal, nilalakasan ng pagsambit. Lumalakas din ang baga ng sigang yon. Pero hindi ko na ito pinagtunan pa ng pansin. Nanonood ako sa aswang sa kung paano pinaparusahan ni Tatay Sedo. Ilang mga sandali lang ay nag-anyong tao itong babae. Nakahubot-hubad yon. Nanlilimahid ang katawan na animoy pawis na pawis. Kasalanan naman ang pinuno ninyo. Kung hindi ng bagat yon hindi siya mapapahamak. Ngayong napatay ng mga tao gusto nyo makagante. At nakabatay pa talaga sa kung gaano kayo karami ha. Ganon din yung papatay ninyo. Hindi nyo ba naisip na binigyan kayo ng karapatan mabuhay? Hinahayaan kayo ng mga tao. Malaya kayo sa gagawin ninyo. Huwag lang kayo manghasip. Pero anong ginawa nyo? Bakit? Dahil ba malalakas kayo kaya umaabuso kayo? Ngayon tingnan natin. Tingnan natin ngayong nakahanap kayo ng katapat nyo. Pweh! Nasimulan na ito at sa tingin nyo ba, hindi ko kayo ubusin. Ang lalakas ng loob nyong magyabang nagaganti kayo ng marami. Nasaan na makasama mo? Galit na galit si Tandang Sedo noon. Pero hindi nagsasalita ang nilalang. Nakayuko lamang ito at patuloy sa pag-atungal. Hinahanap ko sa mga puntong yun si Aling Toria. Hanggang sa naalala ko ang sinabi niya na yung isang aswang ay nasa bandang kubeta. Sumilip ako sa likod. Dito ay napanganga na lamang ako gawa ng may nakahandusay na sa lupa. Hindi gumagalaw.
Akala ko pa nga si Aling Toria yon. Pero noong binuksan ko ng malaki ang bintana at tinamaan yun ng liwanag, dun ko napagtantong aswang ito. Nakatirik ang mga mata. Bumubula ang bibig na para bang nalason. Nasa bandang damuhan si Aling Toria. Hinahamon ng mga aswang na lumapit daw sa bahay. Yari na din na gustong gumante, bakit hindi daw magsabay-sabay lumapit ang mga ito. Mga lapastangan! Mga lapastangan kayo! Magaling lang kayo sa mahihina. Tandaan ninyo, ang sino mang lumapit sa bahay na ito ay mamamatay. Sa kahit anong pagkakataon, mamamatay kayo. Matapos magsisisigaw ni Aling Toria ay nagtungo na yun sa kinaroroonan ni Mang Sedo. Bumaba naman si Manuel. Kaya naman bumaba na rin ako noon. Hindi naman kami pinagalitan. Sumagi sa isipan ko ang tiyo na para bang nagdilim ng panandalian ng paningin ko noon. Nagalit ako noon at pinagsisipa ko ang nilalang. Kumuha pa ako ng bato sabay hampas sa mukha niya. Hinayaan lamang ako noon ni Tatang Sedo. Magsawa daw ako at ilabas ang sama ng loob. Sa mga sandaling yon ay nakikita ng mga kasamaang aswang na nasa paligid umano ang pangyayaring ito. Hayaan at baka magsilabas daw ang mga yon. Maya-maya ay inawat ako ni Manuel. Tama na daw. Papatayin din naman ang aswang na yon. Hindi. Hindi ito papatayin. Pahihirapan ito hanggang sa magpakita ang iba. Bibihagin natin ito dito mismo sa lugar na ito. Hinampas niyang muli ito ng sinturon hanggang sa nagpagulong-gulong na sa lupa. Maya-maya ay lumitaw na ang mga aswang sa paligid nun. 5 lahat. Bali 7 kasama yung bihag at ang napatay ni Aling Toria sa may likod. Lampas 6 nga ang mga animal. Pinapalapit ni Aling Toria ang mga ito. Pero hanggang sa may sagingan lang banda. Hindi lumalapit. 3 dito ay nasa pangit na anyo habang ang 2 naman nasa anyong tao at nakasuot pang bahay. Pinapakita ni Tatang Sedo sa mga ito ang patuloy sa pagpaparusa doon sa nahuli. Hindi siguro kinaya ng isang aswang kaya lumapit ito. Pero sinalubong yun ni Aling Toria. Walang takot na dinuro ng kamay sa malapitan. Itong lumapit na aswang ay bigla na lamang sumuray at natumba. Tinapakan ni Aling Toria ang leeg at may kung ano siyang sinasangbit na kataga habang kinukumpas ang kamay. Dito ko nakitang bumula ang bibig ng aswang na para bang naglalaro lamang si Aling Toria noon. Partida. Walang sandata na dala yan. Pagmumuni-muni lang pero tumba ang nilalang. Ang lupit nito, Aling Toria. Ganun lang kadali. Wika ni Manuel. Sumabat naman itong si Tatang Sedo. Mas malakas daw ang lason kapag may kasamang orasyon. Hindi katulad ng ginamit niya na pang pisikalan talaga. Kaya niya naman umanong lasunin ng aswang pero mangyayari lang ito sa malapitan. Pero ang malapitang yon ay dapat wala ng lakas ang nilalang, kagaya ng ginawa ni Aling Toria na naglagay ng patibong para hindi magamit ng aswang ang abilidad niya. Biyasa umano si Aling Toria sa larangan ng lason. Matapos malagutan ng hininga itong lumapit, nakiusap na yung nasa anyong tao sa labas ng bakuran. Huwag daw papatay ng kasama nilang babae. Kapalit daw nito ay hindi na sila manggagambala pa. Pero tinawanan lang sila ni Tatang Sedo. Huwag daw silang maglukuhan. Naniniwala siyang may isang salita ang aswang. Pero sa katulad ng angkan ng mga ito, mga mapanghasik daw at hindi mapagkakatiwalaan. Ano? Magtititigan na lamang ba? Di ba gusto niyo ng patayan? Patayan tayo! May abilidad kayo pero meron din kami. Malakas lang kayo para sa mga ordinaryong tao pero para sa amin, alikabok lang kayo na inihipan dong. Ganun lang kadali. Lapit na, dali, lapit.
Sambit ni Mang Sedo. Pero wala nang nagtangka pa. Wala ding nag-angas na magbitaw ng pagbabanta. Kitang-kita ko sa mga ito na sobrang natakot. Ginapos yung babae. Dinala sa itaas ng bahay. Biniyag. Hindi naman titigil ang mga aswang na kasama kaya bibihiyagin daw ang isang aswang na yon. Tinanong yung bihag sa kung saan ito nakatira. Pati ang buong angkan ay saan namumugad. Nung una, ayaw pang magsalita pero nung parusahan ito ng gusto, bumigay na din yon. Hindi ko na lamang sasabihin dito sa kung saan ang mismong lugar ng mga aswang. May mga residente din kasing nakatira doon at baka matakot. Kinabukasan, pinuntahan nila Tatang Sedo ang lugar. Kasama noon si Sonia at Manuel. Ang naiwan ay si Aling Toria. Hindi kasi nakakaatim ito sa mahabang lakaran gawa ng may dinadaing na rin itong rayuma. Pagsapit ng gabi ay bumalik ang tatlo. Dala ang balitang patay na umano ang mga aswang. Nasa iisang bahay lang pala ito. Hindi hinayaan ni Tatang Sedo na makatakas. Ang ginawa nila noon ay binunyag ang pagkatao ng mga ito. Sinabing nananalasa sa kabilang lungsod at may maraming namatay. Dahil nakarating din sa lugar na yun ang balitang may mga panghahasik nga ng mga aswang. Naniwala ang mga ito kay Tatang Sedo. Lalo na at kilala din itong si Tatang Sedo na bihasang manggagamot. Pinagkaguluhan talaga yun ng mga residente na doon nakatira. Ginulpe, pinagpapalo, tinaga, hanggang sa bawian ng buhay. Yung bihag na babae ay pinatay din. Inubos talaga ang angkan ng aswang na nasa amin noon. Naging ligtas ang kalagayan naming magpipinsan. Malaki ang pasasalamat ko kila Manuel, Sonia, Aling Toria at Tatang Sedo. Dahil kung hindi lang dahil sa kanila, maaaring pati kami ay nadamay na rin. 5 pa ang napatay ng mga aswang at kulang pa yun ng 2. Maaaring ako, mga pinsan ko o hindi naman kaya si Manuel ang magkukumpleto ng bilang. Hanggang sa ngayon ay detalyado sa akin ang lahat. Walang araw na hindi sumagi sa isip ko ang mga kaganapan noon. Nang dahil lang sa mga aswang. Sa Lanao del Sur.